Ayon sa mga eksperto, may inside job na nangyari sa paghuli sa presidente. Inside job na may halagang 50 milyong dolyares. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noong ikatlo ng Enero 2026, inanunsyo ni President Donald Trump na nagsagawa ang Estados Unidos ng malaking pag-atake sa Venezuela at nahuli nila si President Nicolas Maduro at kasama ang kanyang asawa. Naisagawa ang operasyon dahil sa suporta ng intelligence agencies, kabilang na ang CIA. Inatake ang ilang mahalagang lugar sa kapital na Caracas, tulad ng mga kampo militar, airfields at pantalan. Binigyan din ni Trump sa social media na ang operasyon ay upang matapos na ang matagal na kaso ni Maduro sa US na mula pa noong taong 2022. Sinampahan pala ito ng kaso kaugnay ng narco-terrorism at drug trafficking, partikular na ang pagpasok ng cocaine sa US. Kaya kung mapapatunayan ay may posibilidad na habang buhay itong makulong. Ayon sa unang indictment o opisyal na paratang laban kay Maduro at ilang opisyal nito, di umano'y nakikipagsabuatan sila sa mga criminal gangs para magpasok ng cocaine sa Amerika. Inakusahan na meron itong mga contact sa loob mismo ng US na pumoprotekta at tumutulong sa kanilang ginagawa. Tumagal ng ilang buwan ang kaso at kung matatandaan noong buwan ng Agosto 2025, ayon sa US State Department, na nagalok sila ng pabuyang 50 milyong dolyares sa anumang impormasyon na hahantong sa pag-aresto o pagkakulong ni Maduro. Nais ng Amerika na iharap ang Venezuelan President sa Federal Court upang sagutin ang mga kaso. Subalit walang umaasa na may magtuturo sa isang presidente. Ilang buwan ang nakalipas at walang nangyari sa kaso, kahit pa malaki ang pabuya. Dahil dito, napagplanuhan ng Estados Unidos na sila na ang huhuli sa mailap na presidente. Ang operasyon ay hindi basta-basta. Pinlano ito ng mabuti at tinawag na Operation Absolute Resolve. Nag-deploy ng aircraft carriers at mga surveillance assets sa simula. Ito yung nabutan noong Disyembre na pinalibutan ng US Navy ang Venezuela. Kasabay din ito ang drone strike sa mga barkong hinihinalang sangkot sa droga. Base sa Al Jazeera, noong unang araw ng bagong taon, na 5 ang napatay sa pag-atake ng US sa isang bangka na pinaghihinalaang may lulang droga. Sinabi pa na 33 bangka na ang napapasabog at umabot na sa 112 na katao ang napapatay. Madaling araw ng ikatlo ng Enero, inulat ng mga residente ng Caracas at kalapit na lugar na nagising sila dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Marami ang nakasaksi sa ilang mga eroplano at helicopters na mababa lang ang pad. May mga na-interview na nagsabi na may makapal na usok silang nakita mula sa malayo